Gusto lang kitang sorpresahin. Oo nga no. Bakit nga pala parang ang dami? Dadalawa lang naman tayo rito. Gusto ko rin kasing bigyan sina Nanay Gina at ang mga kapatid mo. Siguradong magugustuhan nila yan. Sabihin mo nga pala kung ano pa ang mga pagkain na gusto nila. Lulutuin ko kapag may bakanting oras ako. Halos lahat naman kinakain nila eh. Siguro sa ulam, mahilig sila sa masarsa, gaya ng menudo, kaldereta, ganun. Sa susunod ipagluluto ko sila ng menudo. Alam ko na mahuhuli mo rin ang loob nila. Baka sa pagkain ka nila makakasundo. Sana nga. Ayoko na rin kasi na dagdag alalahanin mo pa kami. Ang dami mo nang iniisip eh. Basta nasa tabi lang kita, wala akong hindi kakayanin. Maupo ka na nga muna dyan. Malapit na rin naman to eh. Bigla nga ako nagutom eh. Ikaw na lang din na magdala sa nanay mo ha. Dadalan ko na muna sila bago kumain. Hinatiran muna ni Reyna ng ina at mga kapatid sa kanilang bahay. Siguradong nandun lang sila dahil araw naman ng Sabado ngayon. Dasal ko na sana ito na ang simula ng pagkakasundo namin. O ano yung dala mo? Nagluto po kasi si Merly ng spaghetti. Dinamihan niya na para mabigyan din kayo. Bakit ganyan ang itsura? Mukhang hindi masarap. Sigurado ka bang marunong magluto yung asawa mo? Nay, bago niyo husgahan na hindi masarap, tikman niyo muna. Ipatong mo na lang dyan sa lamesa. Busog pa kami ng mga kapatid mo. Sige po, kainin niyo yan ha. Siguradong hindi kayo magsisisi. Pero nagkamali ako. Ilang araw lang ang nakakalipas mula nang binigyan ko sila ng spaghetti. Nilapitan ako ng biyanan ko habang nagsasampay ako sa tapat ng bahay namin. Matamis ng ngiti naman ang ibinigay ko. Kahit nakasimangot siyang lumapit sa akin. Kabado naman ako na hinintay ang sasabihin niya. Ikaw ba talagang nagluto ng spaghetting ibinigay mo sa amin? Ako nga po. Nagustuhan niyo po ba? Paano namin magugustuhan? Hindi naman masarap. So bakit pangatsan namin? Gusto mo yata kaming lasunin eh. Bakit naman kami ni Reynan po hindi po sumakit ang tiyan? Siguro kasi masama sa loob mong magbigay. Hindi naman po, Nay. Dinamihan ko talaga yon para mabigyan po kayo. Tigilan mo nga ako sa bait-baitan mong babae ka. Kahit kailan, hindi mo mabibilog ang ulo ko, gaya ni Reynan. Totoo naman po ang ipinapakita ko sa inyo. Gusto ko pong mapalapit po sa inyo. Kahit ano pang dramang gawin mo, hindi mo ako mauuto. At huwag mo ring pangarapin, na mapapalapit ka sa amin. Dahil kahit anong sabihin at gawin mo, hindi ka namin matatanggap sa pamilya namin. Itanim mo yan sa kukote mo! Ano po bang ginawa ko? Bakit po galit na galit po kayo sa akin? Nagtanong ka pa talaga? Dahil sa'yo, hindi na kami mahalaga sa anak ko! Hindi na niya kami sinusunod! Inagaw mo siya sa amin! Hindi po totoo yan. Hindi pa rin naman niya kayo pinababayaan. At wala po akong plano na pagbawalan po siya. Alam ko naman na siya na lang ang maaasahan po ninyo. Ngayon lang yan. Dahil bago pa lang kayong nagsasama. Pero kapag nagtagal, lalo na kapag nanganak ka na, ay magbabago ng lahat. May sarili naman po akong kita. Hindi ko po sasabihin kay Reyna na bawasan po ang bigay sa inyo. Talagang pinagpipilitan mo ang pagiging santa-santahan mo, ano? Wala na po akong magagawa kung ayaw po ninyong maniwala sa akin. Akala mo yata hindi ko alam kung ano yung naglalaro dyan sa utak mo. Magsusumbong ka kay Reyna na kunwari, inaapi ka. Hindi po. Hindi ko na po kailangang gawin yan. Alam naman po ni Reyna ng ugali ninyo. Ito ang tatandaan mo.
Hindi mo kami magagawang paalisin sa buhay ng anak ko. Ikaw ang mawawala sa buhay namin. Bago umalis, binagsak pa ng biyenan ko ang platong pinaglagyan ng spaghetti sa lupa. Nabasag yun at nagkapera-peraso pa. Noon ko lang napansin na dala pala niya yon. Kinuha ko na lang ang walis at pandakot sa kanilinis ang nabasag na plato. Dahil sa sama ng loob, hindi ko na napansin na nakita pala ng kapitbahay namin na si Hans ang lahat. Matalik din siyang kaibigan ng asawa ko. Sinarili ko na lang ang nangyari at hindi na nagsumbong. Kaya ganun na lang ang gulat ko nang alam yun ni Reynan. Nang araw kasing pinuntahan ako ng biyanan ko, wala ang asawa ko at nag-report sa opisina nila. Gusto sana niyang kausapin ng ina pero pinigilan ko siya. Mabuti pang hayaan na lang namin para hindi na lumaki ang gulo. Kahit nagluluto ako, hindi ko na rin tinangkang magbigay ng ulam sa biyanan ko at mga kapatid niya. Isang araw habang nagtatanghalian kami, walang kaabog-abog na pumasok ito sa bahay namin. Mabuti pa kayo, sarap ng ulam ninyo. Samantalang kami, nagdidildil lang ng asin. Paano naman kayong magdidildil ng asin? Katatanggap nyo lang ng allowance galing sa akin. Kala mo naman ganun kalaki ang binibigay mo sa amin. Hindi naman nagbago ang bigay ko sa inyo mula pa noon ah. Paano hindi kakasya? Hindi na naman kayo bumibili ng gamot tulad nung kasama pa natin si Itay. Basta! Kulang na kulang ang ibinibigay mo. Lahat naman na nagmamahal lahat ng mga bilihin. Sige po, sa susunod na sahod ko, dadagdagan ko na lang ang ibibigay ko sa inyo. Mabuti naman. Siya nga pala. Baka pwede ninyo akong bigyan ng ulam ninyo. Hindi pa din kasi kami kumakain ng mga kapatid mo Bumili na lang po kayo ng lutong ulam. Baka kasi magreklamo na naman kayo na sumakit ang tiyan nyo. Si Merly kasi nagluto ng ulam namin Ikaw na babae ka? Ha? Nagsumbong ka pa talaga sa anak ko? Hindi po nagsusumbong si Merly sa akin. Ay kung hindi Marami sa paligid natin ang pwede magsumbong sa akin. Sana naman ay, huwag nyo nang uulitin ang ginawa nyo. Kung sino man ang taong yon, mamagasa ang bibig niya. Ay, salamat naman na tumalis na siya. Pwede na nating ituloy ang pagkain. Pero hindi mo na lang sana binanggit ang bagay na yun. Binigyan mo lang sana ang nanay mo ng ulam. Mabuti na rin yon para hindi na niya uulitin pa. Ayokong ma-stress ka nung dahil sa kanya. Hindi ko na lang papansinin ang mga sasabihin ng nanay mo sa akin. Ipagdadasal ko na lang na sana bumait na siya sa akin. Kung alam lang ni nanay kung gaano siya kaswerte sa pagkakaroon ng manugang na gaya mo. Balang araw, maiisip din niya yun. Siguro, kapag nakita na niya ang apo niya sa atin. Oo nga. Baka matuwa siya kung isusunod natin sa pangalan niya kapag naging babae ang anak natin. Pwede rin. Kapag lalaki naman, pagsamahin natin ang pangalan ng mga tatay natin. Okay din yan. Hindi pa rin nga halata ang tiyan mo. Sabi nga ng OB ko maliit ako magbuntis. Kapag nag5 buwan na daw ang tiyan ko, mahalata na rin ang umbok. Huwag ka nga palang magpapagod ha. Huwag mo rin kalilimutan ang bili ng doktor sa'yo. Oo naman. Iingatan ko ang baby natin. Isang umaga, nilapitan ako ni Hans na kaibigan ni Reynan. Nagbigay siya ng mangga dahil hitik sa bunga ang puno nila. Naglalaglagan na nga lang daw sa lupa. Nagpasalamat naman ako dahil hindi ko na kailangan bumili sa palengke. Yun kasi ang hilig kong kainin. Sandali lang naman kami nag-usap nito. Pero hindi ko alam na binigyan na pala ng mali siya ng biyanan ko ang nakita niya. Naghahanda na ako para matulog dahil panggabi ako nun nang sunod-sunod na katokan narinig ko sa may pinto. Pagbukas ko, agad na akong sinabunutan ni Nanay Gina. Walang hiya ka! May asawa ka na't lahat lumalandi ka pa?
Talagang babae ka! Ha? Ay, bitiwan niyo po ako! Ay, hindi ko po kayo maintindihan! Nagmamaang-maangan ka pa talaga? Ha? Huling-huli ka na nga sa pakikipaglandian mo doon kay Hans! Nagkakamali po kayo ng akala. Nagbigay lang po ng mangga yung tao. Sinungaling ka! Kailan niyo pa niloloko ang anak ko? Kailan pa? Bitiwan niyo po ako, sabi! Ano? Lalaban ka? Ikaw na nga itong nahuli sa akto. Ikaw pa ang matapang? Wala po akong ginagawang masama. Kahit tanungin niya pa po si Hans. Natural! Magkakailan lalaking yon dahil pareho kayong sinungaling. Hindi ko po obligasyon na magpaliwanag sa inyo. Ganon? Ikaw pa ang nagbamatigas ngayon? Ang kapal na mukha mo gumawa ng milagro dito mismo sa pamamahay namin! Ano pa nga rito? Muling hinablot ng biyanan ko ang buhok ko. Pilit ko naman siyang tinutulak pero malakas siya kahit may edad na. Ganong eksena ang nadatnan ni Itay. Agad niyang hinila si Nanay Gina palayo sa akin. Ikaw? Sino ka para saktan ang anak ko, ha? Tay! Tama lang, nasaktan ko yung malandi mong anak! Kahit na kailan, hindi malandi ang anak ko. Hindi mo lang naisip na buntis siya? Paano kung may masamang nangyari sa kanya? Asa dinadala niya? Hindi nga kami sigurado kung kay Reynan nga bang dinadala niyan Nasaan ba si Reynan? Gusto ko siyang makausap. Bakit na hinahayaan na saktan ka ng babaeng to? Wala po siya, Tay. Kapag po kasi ganitong araw, nag-report po siya sa opisina nila. Oras na malaman ito ng anak ko. Tingnan ko lang kung hindi ka niya iwan. Wala po akong ginagawang masama. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang ginagawa mo. Kaya huwag ka na magsinungaling. Tama na! Noon pa man, ayaw mo na sa anak ko. Kaya alam kong gawa-gawa mo lamang ang sinasabi mo. Sinasabi mo ba na sinungaling ako, ha? Ang taong mapanira, kapatid ng sinungaling. Bawi mong sinabi mo matanda ka! Hindi ko ugaling bawiin ang nasabi ko na. Dahil nasaksihan ko, nakakilala ko ng husto ang tunay mong ugali. Masahol ka pa sa hayop! Tatay, tama na po. Ang mabuti pa, isama mo ang anak mo at bumalik na kayo sa bundok kung saan kayo nang galing. Ay, sasama ko ang anak ko. Pero kailangan ko munang makausap si Reynan. May gana ka pa na makipagkita sa anak ko pagkatapos ng ginawa mo sa akin? Wala akong ginawang masama sa'yo. Maliban na lamang kung gagawa ka na naman ng kwento. Hinila ko na si Itay papasok ng bahay. Dumadami na rin kasi ang mga nakikiusyoso sa amin at nahihiya na ako. Umuwi na rin ang biyanan ko sa kanila. Tuluyan na rin ako napahagulgol. Pinakalma naman ako ni Itay. Inumin mo muna ang tubig na ito. Salamat, Tay. Dumating po kayo. Noong isang araw ko pa gustong dumalaw sa'yo. Gusto nga rin sumama ng mga kapatid mo kaya lang may pasok sila. Ang tinutukoy po ng biyenan ko, yung pagbibigay ng mangga ng kapitbahay namin. Kaibigan po yun ni Reynan. Binigyan niya po agad ng mali siyang nakita niya. Ay nako, sa tingin ko anak, kahit na anong gawin mo, sa ugali ng biyenan mo, hindi na siya magbabago pa. Lagi ka na lamang niyang hinahanapan ng mali. Naisip ko nga rin po yan Humahanap po talaga siya ng paraan kung paano po ako masisiraan. Ang mabuti pa anak, sumama ka na sa akin pa uwi. Pero, Tay, Hindi ka naman may pagtatanggol ni Reynan laban sa nanay niya. ngayon lang naman po
Siguro alam ni Nanay Gina na wala po si Reynan. Anak, kung aalis ako na hindi ka kasama, labis lamang ako mag-aalala. Tay, may asawa na po ako. Hindi na po pwede na basta na lang po akong sasama sa inyo. Kung ganon, kakausapin ko si Reynan. Kung pwede umalis na lamang kayo sa lugar na ito. Malayo sa bahay ng biyenan mo. Gabi na nang dumating si Reynan. Sa Makati pa kasi siya nanggaling kung saan nandun ang opisina nila. Nagulat pa siya nang maabutan si Itay sa bahay. Hindi naman nag-alangan pa si tatay at sinabi kung ano ang nadatnan niya. Hiyang-hiya naman si Reynan sa inasal ng ina. Hindi ko pinalaki ang anak ko para lamang saktan ng ibang tao. Kung hindi mo siya mailalayo sa nanay mo, mapipilitan akong bawiin sa iyong anak ko. Patawarin niyo po ako, Tay. Kung hindi ko natupad ang pangako ko sa inyo na aalagaan si Merly. Hindi na ako umaasa na magbabago pa ang nanay mo. Kaya yun lamang ang hiling ko sa iyo. Kakausapin ko po si Inay ngayon. Natitiyak ko naman na ilang beses mo na siyang kinausap. Pero wala pa rin pagbabago. Kung wala pa rin pong pagbabago ngayon, aalis na lang kami ni Merly. Hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo. Pero sana maintindihan mo ako. Oo naman po, Tay. Maiwan ko po muna kayo. Pupunta lang ako sa kabilang bahay. Ayoko na rin patagalin pa ito. Nagkatinginan pa kami ni tatay nang makaalis ang asawa ko. Kanina pa ako kinakabahan. Pakiramdam ko may mangyayari na maglalagay sa akin sa alanganin sa mga susunod na araw. Nadatnan ni Reyna ng ina at mga kapatid sa sala. Nagtatawanan pa ang mga to. Natigilan lang nang bigla siyang dumating. Kararating mo lang? Hindi ka pa kasi nakakabihis ng pambahay eh. Ano na naman ba ang ginawa niyo, Nay? Nakalimutan niyo bang buntis si Merly? Bakit hindi ang babaeng yon ang tanungin mo? Nagagawa pa niya makipaglandian ah. Samantalang may asawa na siya. Imposible po binibintang niyo sa kanya. Hindi magagawa ni Merly ang pagtaksilan ako. Kitang-kita ko nga kung anong ginagawa nila. Bakit hindi mo tanungin si Hans, ha? Matagal ko nang napapansin na malalagkit nilang mga tinginan. Mula pagkabata, magkaibigan na kami ni Hans. Hindi niya magagawang traidorin ako. Harap-harapan ka na ngang niloloko ng babaeng yun eh. Buo pa rin ang tiwala mo sa kanya. Kapag naulit pa ang ginawa niyo sa asawa ko, lalayo na kaming dalawa sa lugar na ito. Ano? Paano suporta namin? Ititigil ko na rin. Bahala na kayo sa mga buhay niyo. Hindi ka ba natatakot na baka bumangon ang itay mo dyan sa libingan niya dahil sa mga sinasabi mo? Alam kong naiintindihan ako ni Itay. Kayo lang naman talaga ang hindi makaintindi.